Huwag masyadong kampante sa kalye, maging alerto at mapagmasid. Alamin ang mga pangyayari. At ang mga pwedeng mangyari dito sa Presinto 5. Ang inyong kasangga sa lansangan. Kung gusto nyo, pumunta nyo rito si Robin Padilla para mapatunayan ko na kamag-anak ko siya. Bago ka lang sumikat, ako gumawa sa'yo. Presinto 5. Nakita ko na lang siya patay na dyan. Presinto 5. Barkada niya ho, hindi talaga maalis eh. Pinupuntahan talaga ho siya sa bahay eh. Ang mga naka-blotter ngayong gabi sa Presinto 5. Sabi niya huwag ko daw siyang bitawan. Negosyante at kainuman patay matapos ratratin at agisan ng granada sa Bocaue, Bulacan. Sino may gawa nito? Gawa ko ako ni Jerome Gabion. Gusto lang pala kami. Ex-Navy man pinugutan ng ulo sa Paki, Laguna. Bakit pati asawa ko? Kailangan naman nila. At ang tatay na pinatay sa lamay ng anak sa Tondo. Nakablatter din ang elf delivery van na nasandwich ng bus at truck sa EDSA Buendia. Ang truck at bus na nagsalpukan sa Commonwealth Avenue at ang taong palaboy na nahit and run ng isang taxi sa Boni Serrano sa QC. Kakapasok ko lang yung sidecar. Sa Quirino Avenue, isang lalaki ang binaril sa ulo ng riding in tandem na kasamahan. Pag nalarasing ho yan, nagpapaputok ho ng baril yan. At ang pulis na namaril umano ng drug pusher dahil sa onsehan. Kagagawa lang ng dream house ng isang negosyante sa Bocaue, Bulacan kaya may kaunting kasiyahan. Sa kalagitnaan nito, isang lalaki ang dumating na walang balak makisaya. Nakabonit ito at walang sabi-sabing niratrat ng bala ang may-ari at ang kanyang mga bisita. Bago umalis, naghagis pa ang sospek ng isang granada. Nagkalat ang dugo sa garahe at sala ng negosyanteng si Mario Mendoza sa barangay Kaingin, Bocaue, Bulacan. Bakas ito na nangyaring pamamaslang Enero 6. Nakikipag-inuman daw si Mendoza sa kanyang mga bisita nang biglang pumasok sa gate ang isang lalaking nakabonet at saka nagpaula ng bala. Nagsilbing lookout daw ang di pa natutukoy na bilang ng kasabwat at para masiguro ang pagpatay, naghagis pa ang mga ito ng granada. Nagawa pa raw gumapang ni Mendoza papasok ng bahay pero namatay rin sa tama ng mga bala. Sabi niya huwag ko daw siyang bitawan. Napuruhan sa pagsabog ng granada ang kainuman ni Mendoza ni si alias Goymon. Nakitaan ito ng 2 kahon ng posporo na may hinihinalang shabu. Sugatan din ang 4 na kainuman ng negosyante. Nagsilbi raw kasi silang human shield para hindi tamaan ng bala ang 10 taong gulang na anak ni Mendoza. Sa dami ng pinaulan na bala, pati alagang aso ng mga biktima hindi nakaligtas. Kwento ng nanay ni Mendoza, dati pa silang nakakatanggap ng pagbabanta. Tingin niya, may hindi natutuwa sa pag-asenso sa kanilang negosyo na pagbebenta ng darak. Sabi, Mr. Mendoza, katahimikin mo, tao mo. Inggit, gano'n, nakakala siguro yung marami kaming pera. Ano kaming pera kung tutuusin? Nakapagpagawa kami ng bahay sa pamamagitan ng konti-konti. Naniniwala ang pamilya ng biktima na parehong grupo ang responsable sa krimen at pagdukot ng 15 anyos na anak ni Mendoza 2 buwan na ang nakakaraan. Nasa kamay pa rin daw ng mga kidnapper ang dalagita. Sa takot na balikan ng mga sospek, inabandona na raw nila ang kanilang bagong bahay. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Sa kabundukan ng Paki, Laguna, itinatayo ng isang retiradong US Navy man ang kanyang resort. Bunga ng kanyang pagsisikap. Pero hindi niya alam na isang dating tauhan pala ang puputol sa kanyang pangarap sa pamamagitan ng palakol at jungle bolo. Wala ng ulo, tagtad pa ng saksak ang katawan ng retiradong US Navy man na si Cesar Dalena nang matagpuan sa bulubundukin ng Paki, Laguna noong Enero 6. Hindi kalayuan sa kanyang katawan, natagpuan ang pugot niyang ulo. Bukod kay Dalena, natagpuan ding tadtad ng saksak sa kalapit na bangin ang 19 anyos sa si Jacqueline Tapulayan. Katulong di umano ni Dalena sa ipinapagawa nitong resort. Ang sospek, ang dati umanong tauhan ni Dalena na si Ronnie Gabion, 23 anyos. Itinuro siya ng isa pang tauhan ng biktima na si Nelson Agaw. Kwento niya, abala sila sa ipinapatayong resort ng suguri ng sospek. Magbabanyo lang siya noon nang biglang tagain ni Gabion. Sino may gawa nito? Gawa ko ni Jerome Gabion. Lang pala kami.
mag-a-apply uli doon. Ngayon, siyempre wala pa naman sigurong trabahong may offer sa kanya. Nagkaroon na ng problema. Na-recover sa crime scene ang ginamit ng suspect na palakol at jungle bolo. Ang misis naman ni Dalena, labis ang pagluluksa. Aniya, kumakalat ang chismis na may diferensya sa pag-iisip ang suspect. May sira ang isip niya. O, kasi nanlilisik daw, may nakakita yung dyan. Nakasakay na daw sa jeep eh. May balot ito, tapos may dugo doon. Nanlilisik daw ang mata, parang nangirin. Magkahalong galit at lungkot naman ang nadarama ng pamilya ng kasambahay na si Jacqueline. Pang-anim sa 10 magkakapatid si Jacqueline at isa sa tumutulong para sa gastusin sa pamilya. Ilang araw po bago tiningnan to, hindi ko halos kaya. Naglabas na ng 100,000 pisong pabuya ang pamahalaan ng pakil para sa ikadarakip ng sospek. Imbes na isa, 2 na ang pinaglalamayan ni Aling Teresita sa Baseco compound sa Tondo. Kasalukuyan kasi silang nasa burol ng kanyang anak nang dumating ang isang lalaki at pinaulanan sila na bala. Patay ang kanyang mister na pinaniniwala ang sangkot sa away ng mga waray at Muslim sa lugar. Bakit pati asawa ko? Kaya naman nila. Hindi na napigilan ni Aling Teresita umiyak dahil sa sinapit ng kanyang mga kaanak. Kamamatay lang ng kanyang anak, pero sa mismong burol nito sa Baseco Compound, Maynila, napatay ang kanyang mister. Patay si Froilan Magallanes matapos pagbabarilin ng di nakikilalang sospek. Base sa investigasyon, isang lalaki ang walang habas na nagpaputok sa mga nasa burol. Tatanga lang po ako, bakit pati asawa ko? Kaya naman nila. Damay sa pamamanilang 4 pang nakikipaglamay, kabilang si Rosario Rosin na may tama na bala sa kamay. Bigla na lang po kami narinig na putok, 3 putok po. Dumapa ka, sabi ng asawa ko. Pag sabi niyan dapa, bigla na lang pong nag-init to na hindi ko maintindihan na may marami nang tumutulong doon. Kritikal ang lagay ni Dolores Solon na inabot ng bala ang kanang baga. Nagpapagaling naman sa ospital ang mag-asawang Leonor at Novelito Briones. Ano po namin yung bala, nagkalat na eh. Ayon sa mga residente, posibleng motibo sa krimen ang away ng mga waray at Muslim sa lugar. Grupo ng waray ang nasa lamay. Kamag-anak nila kasi namatay, kaya gumaganti sila sa waray. Ang problema, walang lumulutang na testigo sa kaso. Karamihan kasi sa mga nakakita, natatakot magsalita. Susunod! Hindi po na kaya ng preno, tumama sa likod. Tapos sa sobrang tama ng... Mga iba't ibang aksidente sa mga kalye ng Kamaynilaan. Pumatakbo yung taxi, tama ba? Papunta po. Hindi huminto. Huminto po. Presinto 5. Presinto 5. Isang delivery van ang tuluyan ang hindi nakarating sa paroroonan nito matapos ma-sandwich na isang bus at isang truck sa EDSA Buendia. Agad umalis ang bus sa eksena para di maabala. Pero ang driver ng truck na pasimuno ng lahat, inamin ang pagkakamali. Hindi nag-aksaya ng oras sa mga rescuer para alisin sa pagkakaipit ang paa ng driver ng delivery van na ito sa EDSA Buendia sa Makati, Enero 4. Wasak ang unahang bahagi ng van matapos sumalpok sa isang pampasaherong bus. Ang bus humarurot agad palayo. Gamit ang isang extrication device, unti-unting naalis sa pagkakaipit ang delivery van. Gamit ang isang extrication device, unti-unting naalis sa pagkakaipit ang driver ng van na nakilalang si Wilman Del Rosario. Kwento ng kanyang pahinante, isang truck ang biglang bumangga sa kanilang likuran habang nakahinto sa likod ng bus. Hindi po na kaya ng preno, tumama sa likod. Tapos yung sa sobrang tama ng likod, sumabay na po yung nasa likod na isa. Depensa ng driver ng truck, nawalan siya ng kontrol ng manibela, kaya nabangga niya ang nakahintong delivery van. Nakabuntod ka ba? Hindi naman o. Dito, pas bandali na. Bakit hindi mo iniwas? Wala nga manobela, sir. Yung steering. Mga gano'ng kabilis yung takbo mo? Mga 20 lang eh. Dinala sa ospital ang driver ng delivery van. Iniimbestigahan naman ang driver ng truck na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury at damage to property. Sa halip na ELF van,
elf truck naman ang nakabangga ng isa ring bus sa Commonwealth Avenue sa QC. Naipit ang driver ng truck sa nayuping harapan nito at kailangan pa ng tinatawag na spreader ng mga rescuer para siya matanggal. Pero kung sa unang storya ay may umamin sa kanyang pagkakamali, dito po, wala. Napasigaw na lang sa sakit si Robert Soriano habang nakaipit sa minamaneho niyang elf truck. Sumalpok ang truck sa isang bus sa Commonwealth Avenue sa QC, Enero 7. Sa tindi ng salpukan, nagkawasak-wasak ang harapan ng elf truck. Kinailangan pang gumamit ng spreader bago tuluyang maalis sa pagkakaipit si Soriano. Medyo nahirapan kasi sa mga crowd na tao hindi makontrol yung tao. Saka hindi rin kami makapasok sa kabila basta-basta. Kailangan sinera muna namin yung pintuan sa kabila para makapasok yung isa kasama ko doon. Hindi naman nagtagal kasi yung pagkaipit naman niya, hindi lang mailabas yung sa lower extremities sa paa. Saka dito sa abdominal na. So kailangan namin nagputol naman yung steering wheel para ma-free lang siya. Agad nilapatan ng paunang luna si Soriano. Giit niya, ang bus ang may kasalanan ng aksidente. Sudden sir, sudden stop. Bukod kay Soriano, nagtamo rin ng sugat sa binti ang pahinante ng truck matapos matamaan ang karga nilang hollow blocks. Isinugod sa ospital ang dalawa habang patuloy ang investigasyon kung sino ang dapat panagutin sa insidente. Sa lakas ng tama, tumilapo ng ilang metro ang pustiso ng isang naglalakad na lalaki sa Boni Serrano Avenue. Mukhang hindi naman palaboy ang lalaki at maaring hindi lang nag-ingat sa kanyang pagtawid. Ganun pa man, hindi ito rason para iwanan na lang siya na parang aso ng taxi driver na nakasapul sa kanya. Wala nang buhay ang lalaking ito nang matagpuan ng mga otoridad sa bangketa ng B. Serrano sa Barangay Bayanihan, QC, madaling araw ng Enero 3. Dead on the spot ang lalaki na di na nakitaan ang pagkakakilanlan matapos mabundol ng isang puting taxi. Pinakanapuruhan ang kanyang ulo at dibdib. Sa lakas ng pagkakabundol, maski ang postiso nito, tumalsik pa ng ilang metro. Ang layo, no? Ang layo ng postiso niya, kanya nga ba to? Ang tsinelas ng biktima, natagpuan din ilang metro mula sa bangkay. Kwento ng isang testigo, nakasalubong pa niya ang biktima bago ito nabundol. Nakita rin daw niya ang taxi na ilang beses huminto bago masapol ang biktima. Saan direksyon patakbo yung taxi? Tama ba? Papunta po. Hindi huminto? Huminto po. Ito ba, naglalakad to? Naglalakad. Tumaid po, nakasalubong po namin yun doon. Pero imbes na huminto at tulungan ang biktima, humarurot ito papunta sa direksyon ng White Plains. Sa tingin ng mga otoridad, hindi taong kalye ang lalaki, base na rin sa pananamit nito. Parang malinis naman kasi, hindi iba sa taong grasa to eh. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Susunod! Maraming anggulo sir na pwede naman. Opo, pwede droga, pwede unsayan sakmo naman ng narahong pinasakotan nila. Dahil sa onsehan sa droga, 2 lalaki patay sa magkahiwalay na insidente. Pag nalalasing ho yan, nagpapaputok ho ng baril yan. Presinto 5. Presinto 5. Huling nakita ang lalaki na sakay ng isang motorsiklo na hila-hila ng isa pang motorsiklo. Fast forward ng ilang minuto, nakasemplang na ang motor at ang sakay nito nakabulagta na rin sa kalsada. Natagpuan sa biktima ang isang replika ng baril at isang pink na belt bag na may sachet ng hinihinalang shabu. Nakabulagta at wala ng buhay ang lalaking ito nang datna ng News 5 sa Quirino Avenue, Barangay 736, Paco, Maynila, Enero 2 ng gabi. Ang dinakikilalang lalaki ay may tama na bala sa ulo na tumagos pa sa liig. Sa kanyang tabi, makikita ang isang itim na motorsiklo na walang plaka at mga pinagdugtong na tali. Kwento ng isang residente, nakita pa nila ang biktima na sakay ng kanyang motorsiklo. Hila-hila raw ito gamit ang mga tali ng isa pang motorsiklo na may sakay naman na 2 lalaki. Kakapasok ko lang ngayon yung sidecar road. Nagdaan yan dito pangalawang beses na yan. Kilala rin dyan sa kabila. Na-identify naman na inaatok yan dyan. Makalipas ang ilang minuto, umalingaw-ngaw na raw ang mga putok ng baril. Dito na natuklasan ang dugo ang katawan ng biktima. Nakuha sa bangkay ang isang replikang baril at pink na belt bag. May laman itong isang side mirror at isang sachet ng hinihinalang shabu. Walang nakitang ID sa biktima na may mga tattoo sa braso at kanang hita.
Hinala ng mga otoridad, posibleng mga kasamahan ng biktima ang pumatay sa kanya dahil sa unsehan sa droga. Maraming angulo sir na pwede. Opo, pwede droga, pwede unsehan sa kung ano man ang marahong kinasakutan nila. Pwede sa motor din. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Onsehan din sa droga ang ating susunod na istorya, pero ang nakakabahala, hindi kung sinong taong kalye lang ang itinuturong pumatay sa umano'y pusher. Isang pulis ang sinasabing bumaril ng 9 beses sa biktima habang ito'y walang kalaban-labang tumatakbong papalayo. Napasugod ang mga miyembro ng SWAT sa bahay na ito sa Barangay Olympia, Makati, Enero 7 ng madaling araw. Ito ang bahay ni PO1 Ivan Agpao, ang sospek sa pagpatay sa umano'y drug pusher na si Henry Artigas. Pero nang halugugin na ang bahay, di nila ito nadatnan. 2 oras na kasi ang nakalipas matapos mapatay ang biktima. Ngayon, ongoing pa rin yung follow-up case natin. Base sa investigasyon, binaril ni Agpao si Artigas dahil umano sa unsehan sa droga. Pag nalalasing ho yan, nagpapaputok ho ng baril yan. Nakatakbo pa raw ang biktima pero hinabol siya ng sospek at saka pinaputukan ng 9 beses. Ayon sa barangay captain, kilala raw ang sospek na maangas sa kanilang lugar at ilang beses na rin inireklamo ng mga kapitbahay dahil sa pamamaril. Nakatusok siya at saka palagi niya tinatakot yung mga barkada din niya yun. Ang napatay na si Artigas, isang notorious daw na supplier ng droga. Barkada niya ho, hindi talaga maalis eh. Pinupuntahan talaga ho siya sa bahay eh. Kahit sabihin yung wala eh, dire-diretso yung mga barkada niya sa bahay namin. So itong lumalabas, away sa droga ito eh. Pinaghahanap na ang pulis na mahaharap sa kasong murder. Formal nang isinabatas ang dalawa sa pinakakontrobersyal na panukala noong nakaraang taon, ang RH Law at Syntax Law. Ano ang mga bagong batas na ito at paano ito makakatulong sa buhay ng bawat isang mamamayan? Pinirma ni Pangulo Aquino noong December 21, 2012 ang Republic Act 10354 o Reproductive Health Law. Ito'y binibigyan ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, ng pagkakataon na makakuha, let's say sa gobyerno, ng mga iba't ibang mga pamamaraan para planuhin ang kanilang pamilya. Binibigyan ng RH Law ng universal access ang bawat mamamayan na gumamit ng contraceptive pills, kondom at IUD upang mapigilan ng hindi planadong pagbubuntis. Kasama rin sa batas sa pagbibigay ng sex education sa mga paaralan. Ang mga probisyong ito ang nasa gitna ng debate mula sa dalawang nagbabanggang paniniwala kahit ngayon napirma ng RH Bill. Isang samang Filipinos for Life sa hindi sang-ayon sa mga probisyong ito. Definition nila ng human right as reproductive health is free access, kumbaga libre yung contraceptives, and para mag-guarantee daw yung safe and satisfying sex life. So ang tingin namin doon, hindi siya genuine human right like yung right to peaceable assembly, right to own a property, yung mga ganong Bukod dito, isa pa nilang tinututulan at ng iba pang grupo ang pagiging pabor di umano ng batas nito sa abortion. Doon sa batas, sinasabi nila na it only allows for safe, medically safe. Sabi nila doon, that does not harm the unborn. Pero pag binasa mo na yung operational procedures nila, like doon sa Section 7, nakalathala na doon yung specifics, nakalagay doon IUD, pills, injectables, which are downright abortifacients. Dapat linawin natin ito. Pambungad pa lang ng RH Law, yung mga tinatawag na whereas clauses, yung nagsasaad ng layunin ng batas. Sinasabi na doon na ang batas nito ay hindi sumasang-ayon sa abortion. Sapagkat ang ating konstitusyon mismo at iba pang ating mga batas dito sinasabi bawal mag-abortion. Bagamat ilang bahagi ng batas ang nagbibigay pagkakataon sa mga kababaihang minsan nakagawa na nito, nanatili raw na labag sa batas ang abortion. Ang mga babae na nag-abort, di ba lumabag sila sa batas? Pero, sabi ng RH Bill, dapat pa rin silang tulungan at bigyan ng mga wastong mga gamot para makalagpas sila sa kanilang experience ng abortion. Pangunahing layunin ng Reproductive Health Law na maging responsableng magulang ang mga Pilipino. Tandaan po natin, lumalaki na ang populasyon ng Pilipinas. At sabi, baka makatulong rin ang responsible na pag-iisip
para maplano ang pamilya. At ang lahat ng ito, hindi naman daw sapilitan. Walang mandatory sa RH Bill. Ang RH Bill, isinasapatupad pa rin ang pagpipili ng tao. Kung gusto mong madaming anak, madami ang anak mo. Kung gusto mong konting anak, konti ang anak mo. Sa kasalukuyan, humigit kumulang may 4 na petisyon na nakapal sa Korte Suprema kontra sa di umano'y pagiging unconstitutional na RH law. Unang araw naman ng Enero nang simulang ipatupad ng Republic Act 10351 o Sin Tax Law. Itinaas nito ang halaga ng sigarilyo at alak sa pamamagitan ng pagpapataw ng mas mataas na buwis. Kung dati, 25 pesos lang ang bawat kaha ng yosi, ngayon halos 50 pesos na ito. Ang alak naman, halos dumoble na rin ang presyo. Ang layunin ng Sin Tax Law ay para makalikom ang gobyerno ng pera para gamitin sa mga iba't ibang project ng gobyerno. At pangalawa, para pangalagaan ang kalusugan ng mga tao. Maganda man ang layunin ng Sin Tax Law, marami pa rin ang tumututol hanggang ngayon dahil naghukailan daw ito ng mas maraming problema. Yung klarong epekto nito sa mga magsasaka, mga manggagawa at kahit dun sa mga maralitan lungsod na nabubuhay dun sa pagtitinda ng sigarilyo sa kanilang mga communities. Hindi raw naaayon sa konstitusyon ang pagpapataw nito ng sobrang taas na buwis. Kung sa konstitusyon may mga binabanggit na ito ay dapat ang sistema ng pagbubuwis sa bansa ay sa kaparaanan na ano ang kapasidad ng mamamayan na magbayad ng buwis. Tingin namin ang sin tax ay isang sweeping, isang walang sisinuhin. Kaya mahirap, kaya mayaman, parehas silang may obligasyon. Ang maapektuhan lang talaga dito ay may mga bisyo. Yung mga ordinaryong taong wala namang pakialam sa mga sigarilyo at sa mga alak, hindi naman sila maaapektuhan yan. Sa pangkalahatan, maganda ang layunin ng Sin Tax Law na makakagawa ng mas makabuluhang proyekto mula sa pagpigil sa masasamang bisyo ng mga Pilipino. Gayunpaman, naway maramdaman ng bawat Pilipino ang bawat proyektong ito. Hindi lahat ay inaasahang sumang-ayon sa mga probisyon ng mga bagong batas tulad ng RH Law, Sin Tax Law. Panukala pa lamang, umani na mga ito ng batikos. Pero ngayong pawang batas na mga ito, walang magagawang lahat ng mamamayan, pabor man o hindi, na sundin ito, ayon sa batas ng ating demokratikong lipunan. Ako po si Carla Lim. At ako naman si Jeff Caparas. Maging alerto, maging maanam. Huwag maging biktima. Kami ang inyong kasangga sa lansangan. Precinto 5. Precinto 5. Precinto 5. Precinto 5.